Ang pagiging alagad ay ang paglilingkod sa iba. Habang papalapit na sila Jesus at ang kanyang mga alagad sa Jerusalem, ipinaalala uli ni Jesus sa kanila sa ikatlong pagkakataon ang tungkol sa kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Ngunit katulad ng mga naunang pagsasabi ni Jesus tungkol dito, ay hindi pa rin ito naintindihan ng mga alagad kahit sa ikatlong pagkakataon. Kaya kinailangan subukin silang muli ni Jesus. Ipinakita ni Juan at Santiago kung gaano nilang hindi naintindihan si Jesus noong hilingin nila kay Jesus na maupo ang isa sa kanila sa kanan at ang isa naman ay sa kaliwa. Kaya muli silang tinuruan ni Jesus ng isa pang aral na patungkol din sa mga gustong sumunod sa Kanya. Ang isang alagad ay maging lingkod at alipin ng lahat. Isang halimbawa na ipinakita mismo ni Jesus. Paano ba natin maiintindihan ang pagiging alagad na naglilingkod para sa ibang tao? Itinuturo sa atin ng Katisismo ng Iglesia Katolika. Sa kanyang buong buhay, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili na ating huwaran. Siya ang taong ganap na nag-aanyaya sa atin na maging mga alagad at tagasunod niya. Sa kanyang pagtatakwil sa sarili, binigyan tayo ng huwaran na dapat tularan. Sa kanyang panalangin, nagaganyak tayong manalangin. Sa kanyang karukaan, nahihikayat tayo na kusang loob na magtiis at magbata ng mga pag-uusig. Katulad ng karanasan ng mga alagad ni Jesus, nahihirapan silang intindihin ang kakaibang turo ni Jesus dahil baliktad ito sa mga inaasam nating mga tao. Lahat gustong maging una, maging tanyag at kilala, maging mayaman at makapangyarihan. Gusto instant at ayaw maghirap. Gusto natin tayo ang masusunod kaysa tayo ang sumunod. Kaya't hanggang sa panahon natin ngayon, kakaunti ang gustong sumunod sa yapak ni Jesus. Ano ang dapat nating maunawaan sa itinuturo ni Jesus sa atin at ng ating inang simbahan? Una, ang kanyang kapangyarihan ay hindi politikal. Ang tingin ng mga tao, siya ay isang hari na mamumuno at magbabalik ng kaayusan sa bansang Israel. Ang iniisip nila ay kapangyarihang kayang magpasuko at tumalo sa mga kaaway nila. Ngunit alam natin na hindi ito ang kapangyarihan na dala ni Jesus. Ang kanyang kapangyarihan ay pag-ibig na ipinakita niya sa paglilingkod. Ikalawa, ang pinakadakila ay dapat maglingkod. Laganap sa ating panahon ngayon na ang mga nasa itaas na pwesto at kalagayan sa buhay ang pinaglilingkuran ng mga mahihirap. Ngunit ang aral ni Jesus ay kabaligtaran ng gusto. Ang mga nasa itaas ay maglingkod sa mga mahihirap at nangangailangan. Hindi katulad ng kahilingan ni Santiago at Juan na maupo sa kanan at kaliwa sa kaharian. Ang dakila sa kaharian ay iyong mga naglilingkod sa iba. Ikatlo, ganito ang maglingkod. Ang ibigay ang buhay para sa iba. Sa Jerusalem kung saan sila papunta, ay iaalay ni Jesus ang kanyang buhay
para sa marami. Ito ang sukdulang pagpapakita ni Jesus ng kanyang pagiging lingkod, ang dugong mabubuhos para sa marami. Lagi nawa nating alalahanin ang sinabing ito ni Jesus. Ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ikaw, gusto mo rin bang maging alagad ni Jesus at sumunod sa kanyang halimbawa? Ano ang iyong maaaring gawin? Una, ang unang hakbang ay ang kilalanin natin si Jesus na nais nating sundan. Kapag kilala na natin siya, mas mauunawaan natin ang mga bagay na itinuturo niya sa atin tulad ng paglilingkod sa kapwa. Paano? Sa banal na kasulatan, sa banal na misa, sa ating katekesis. Ikalawa, sundan ang kanyang halimbawa ng paglilingkod sa kapwa. Ikatlo, katulad ng sinasabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, ang paglilingkod ay bunga ng pag-ibig. Gawin natin ang mga ito dahil sa nagmamahal tayo. Maging mapagpakumbaba, masunurin, at nakahandang magtiis upang marami tayong mailapit sa Diyos.